Good morning mga ka-NJ. At ito nga, pag-uusapan natin yung mga kaltas sa sahod natin dito linggo-linggo at mga gastusin. Yung tawag nilang cost of living. Unang-una sa lahat, yung pagpunta mo dito ay yung babayaran mo yung bahay. Yan, weekly ang bayaran po dito ng bahay. Minsan may makuha kang 150, 200, 180, ganyan. Depende na yan kung mag-isa ka lang. Kung couple kayo, makakuha kayo ng mga 250, 300, makasama yung mga asawa. Minsan may mga share bedroom pa kayo, makikita 170. Tulad sa akin, may kasama ako sa kwarto, 170. Pag kukuha ko ng mag-isa 200, mga ganyan. Depende sa mga kuha yung bahay. At pangalawa, yung kaltas din sa sahod, yung tax. Halos malaki-laki din yung tax dito. Kung sa 1.6, nasa 350 yung tax. Yung pangatlo, yung bayaran din sa kotse. Linggo-linggo po lahat ng bayaran dito bahay, kotse. Yan. Kaltas din yung kotse na yan. Depende sa kukunin yung kotse kung malaki ba o maliit. Sa akin kasi yung kotse ko nasa 137 weekly, $137. Tapos insurance. Yan, gastos din yan, insurance. Kasi kailangan yung mag life insurance dahil hindi natin alam ang disgrasya, lalo na nagda-drive tayo dito sa New Zealand. Tapos yung pagkain. Yan, gastusin yan. Medyo may kamahalan yung mga baboy, manok. Tapos yung ang gastos pa dito ay depende sa iyo kung pagsahod, pag linggo diretso sa Sunday market, mamimili ka ng mga pagkain na medyo masarap, isda, mga ganyan, $10, makakabili ka rin ng isda. Tapos mga gulay, ayun, medyo mahal dito yung gulay. Dahil yung gulay dito ay mahirap. Medyo mahal. Tapos pag pupunta pa ng mall, yun, gastos na naman kasi minsan may sale, sapatos, jacket, short, mga ganyan, minsan nagsisale dito. Dagdag gastos. Yung iba naman naglo-loan sa bangko, madali lang kasi makapag-loan sa bangko dito. 15,000, 10,000, makaka-loan ka na, $10,000. Tapos yung iba kumukuha din ng kwintas, mga ginto, alahas. Yan, kumukuha sila kaya dagdag bayaran din. Ang bayaran po dito ay weekly. Kinakaltas na lang sa sahod. Yung sa bahay pwede mong automatic kaltas, o pwede rin na ikaw na lang yung magkakaltas sa sarili mo. Pero yung sa bangko, automatic kaltas po yan. Tsaka yung sa tax, sa sahod, automatic na yan. Yun po yung mga gastos dito mga ka-NC. Medyo sa una lang naman mga maninibago lang kayo, pero pag nakaahon na kayo, nakabayad na kayo ng kotse, ang bayaran nyo na lang weekly ay yung bahay. Tapos kung builder kayo, tools, yan, kailangan may issue ng tools, kaya ayan ang pagandaan nyo yung bayaran pagdating dito. Pero pag nakaahon na kayo, yun, umpisa na yun ng ipon pag nabayaran nyo na yung kotse nyo. Ayun lang mga ka-NC. Good luck sa mga papunta na dito sa NC. Thank you. Yeah.